Sinabi ni Lin sa babae na ang tribo ng mga elfo ay tinatreto ngayon sa parehong paraan na naranasan ng tribo ng mga goblin. Pagkatapos ay hinayla niya ang babae at inilapit sa bintana, sinasabi sa kanya na dapat silang mag-usap tungkol sa kooperasyon kapag nagkaroon ng oras. Lubos na nabigla ang clan mother nang makita niya ang massacre na ginagawa ng mga goblin sa inosenteng miyembro ng tribo ng elfo, habang ang mga ito ay sumisigaw sa sakit at paghihirap, humihingi ng tulong sa kanya upang iligtas sila, dahil ayaw nilang madala o mapatay ng mga goblin. Galit na galit ang elven mother nang tanungin niya si Lin kung ano ang ginawa nito sa kanyang tribo, ngunit ngumiti lamang si Lin na parabang si Thanos at sinabi sa babae na pinananatili lamang niya ang balanse, tulad ng kung paano dapat maging ang lahat ng bagay sa mundo. Ngayon, ang lakas ng mga goblin ay hindi na mas mahina kaysa sa mga elfo, at wala nang kakayahan ng elven clan mother upang lumaban. Nagsimulang ipaliwanag ni Lin ng seryoso na noong malakas ang tribo ng mga elfo, walang awang pinatay nila ang mga goblin, kaya ngayong ang goblin ang malakas, likas lamang na sila ay maghiganti. Laking gulat ni Lin na hindi maunawaan ng clan mother ang konsepto ng realidad na ito. Agad na lumapit si Lin sa babae at sinabi sa kanya na kailangan pa niya ng mas marami at mas malalakas na mandirigmang goblin, kaya kailangan pa rin niya ang babae para sa layuning ito. Agad niyang inilabas ang isang kutsilyo at itinapat sa leeg ng clan mother, sinasabing ang mangyayari sa tribo ng mga elfo ay nakasalalay sa magiging saloobin ng kanilang clan mother. Ang lahat ng sigaw ng sakit at paghihirap, kasama ang mga daing ng tulong, ay tila tuluyang bumasag sa loob ng elven mother. Nakaupo siya sa lupa na parang isang estatwa, tulala, at alam niyang wala na siyang magagawa kundi magmakaawa kay Lin, dahil hanggat hindi niya pinapatay ang mga bata ng tribo, ayos na yun para sa kanya. Sa wakas, sinabi niya ito, handa siyang tanggapin ang binhi ni Lin at magluwal ng kanyang mga anak. Ngayon ay sumapit na ang umaga sa tribo ng mga goblin, mataas ang langit at puno ng sikat ng araw. Ang tanawin ay sobrang ganda, nagkita sina Kasana at ang reyna ng mga duwende. Masaya si Kasana na muling makita ang kanyang ina, ngunit siya ngayon ay bihag na at wala ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Niyakap ng reyna ng mga duwende ang kanyang anak at humingi ng tawad sa pagbaliwala niya sa mga goblin. Hindi niya inasahan na malalampasan ng lakas ng mga goblin ang mga duwende ng ganito. Sa kasalukuyan, tanging mga babae at bata na lamang ang natitira sa tribo ng mga duwende. Wala na silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili at protektahan ang kanilang lahi. Sa labas, ang mga magagandang dalaga ng mga duwende ay naalipan na ng mga goblin at malupit silang ginagamit bilang mga kasangkapan sa pagpaparami. Labis na nasasaktan ang reyna ng mga duwende sa tagpong ito, napagtanto ng reyna na sila ay naging mga alipin na at mula ngayon, maaari na lamang silang magpatuloy na mabuhay sa tribo ng mga goblin. Hiniling niya kay Kasana na huwag mawalan ng pag-asa. Lumitaw si Lamdin sa tabi ng bilangguan. Sinabihan niya ang dalawa na maghintay ng masunurin upang magkaanak para sa kanya. Bibigyan niya sila ng sapat na pagkain kung sila'y susunod. Ngunit kung sila'y gagawa ng gulo, papatayin niya sila ng walang awa. Ang reyna ng mga duwende ay naging masunurin, tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sinabi niyang naiintindihan niya ang kanilang kalagayan, ngunit may isa siyang hiling. Habang tinitingnan ng mga batang duwende na masayang naglalaro kasama ang mga batang goblin, sinabi ng reyna ng mga duwende na sila ang kanyang mga anak. Nakiusap siya kay Lamdin na payagan siyang alagaan ang mga batang yon, bagamat isa na siyang goblin ngayon. Minsan din siyang naging tao kaya nauunawaan niya ang damdamin ng isang ina para sa kanyang mga anak. Nagdadalawang isip siya sa hiling na ito ng reyna. Kasabay nito, lumitaw din ang isang misyon sa sistema, ang misyon ng pagmamahal ng isang ina. Sa mga oras na yun, tinawag ni Gobo si Lamdin, sinabi niyang hindi niya kayang alagaan ang lahat ng mga bata mag-isa, kaya iminungkahi niyang hayaan ang reyna na alagaan ang mga bata. Naiintindihan ni Lamdin na ang mga batang ito ang kinabukasan ng tribo ng mga goblin, kapag sila'y lumaki, lalakas ang tribo, kaya't pumayag si Lamdin sa hiling ng reyna ng mga duwende. Sa oras na yun, sinuri rin ni Lamdin ang kanyang lakas. Natugunan na ni Lamdin ang mga kinakailangan upang ma-upgrade ang kanyang sarili. Kasama sa mga nadagdag na estadistika ang dugo ay nasa 200, ang lakas ay nasa 300, depensa ay nasa 300. Nagulat si Lamdin nang makamit niya ang mga kondisyon para sa pag-upgrade. Ang natitirang mga estadistika ay automatikong na-convert sa mga puntos ng katangian. Ngumiti si Lamdin ng bahagya at nagpasya siyang ipagpatuloy ang landas ng pagpapalakas sa sarili sa pamamagitan ng pakikipag-meet sa mga malalakas na babae. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaari nang hamunin si Loader,
Pagkatapos manganak ng mga duwende, pupunta siya kay Loader para maghiganti. Mabilis na lumipas ang isang buwan sa kampo ng mga goblin, at narinig na ang iyakan ng mga sanggol. Sa pamamagitan ng isang himala, ang mga ipinanganak na bata ay lahat may anyo ng goblin. Ang kanilang kapangitan ay nagdulot ng takot sa kanilang mga ina, kaya't tinanggihan nila ang mga bata at hindi nila ito matanggap bilang kanilang mga anak. Pero ayos lang, dahil ang mga goblin ay mga nilalang na may superior na sigla. Nais malaman ni Lamdin kung ilan ang ipinanganak na mga bata, nagbilang si Gobo at pagkatapos ng sandali, sinabi niya na may humigit kumulang 30 hanggang 40 na mga bata. Bigla namang naputol ang kanilang pag-uusap nang lumitaw ang isang sigaw ni Kesana. Nabahala si Lamdin nang malaman niyang buntis si Kesana ng kanyang anak. Ang si Kesana na dating takot sa Hoten, ngayon ay si Lamdin ang nakinabang. Agad na nagtungo si Lamdin sa kinaroroonan ni Kesana at ng reyna ng mga duwende. Si Kesana ay malapit ng manganak, at ang reyna ng mga duwende ay nasa tabi niya, puno ng pag-aalala at pagbibigay ng lakas ng loob kay Kesana. Ngunit tila may problema si Kesana. Nang makita si Lamdin, agad na nakiusap ang reyna sa kanya na tulungan si Kesana dahil ito ang unang pagkakataon na manganganak siya, at tila malapit na siyang mamatay. Alam ni Lamdin kung ano ang nangyayari, kaya tinawag niya si Gobo upang tulungan siya sa panganganak ni Kesana. Habang pinagmamasdan ng reyna ang mga aksyon ni Lamdin, labis siyang nagulat na may alam ang isang goblin tungkol dito. Ngunit si Kesana ay galit dahil naroon si Lamdin, pinapaalis niya ito kaagad at ayaw niyang hawakan siya nito. Nagalit si Lamdin at sinabihan si Kesana na tumahimik dahil ito ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na ni Lamdin ang kanyang gawain at hindi na nasa panganib si Kesana. Pinuri ni Gobo si Lamdin bilang isang napakahusay na goblin dahil sa pagliligtas kay Kesana. Ngunit para kay Lamdin, ito'y isang maliit na bagay lamang. Kasalukuyang natutulog si Kesana dahil sa matinding pagod, at siya ay napapaligiran ng mga batang goblin. Ngunit bigla na lang may nangyari, isang sigaw ang nakakuha ng atensyon ni Lamdin. Sa direksyon na yun, isang maganda at bagong panganak na duwende ang nakatali, at sa tabi niya ay may dalawang adultong goblin na nais magkaanak sa duwending yun, hindi alintana ang kanyang mahina at walang laban na pagtutol. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay nauwi sa kanilang kamatayan. Pinatay ni Lamdin ang isa sa mga goblin, na nagdulot ng takot sa natitirang goblin. Nasa isip ni Lamdin ang kanyang utos na lahat ng duwende pagkatapos manganak ay dapat bigyan ng pahinga hanggang sila'y ganap na gumaling, at ang sinumang lalabag sa utos na iyon ay magbabayad gamit ang kanilang buhay. Muling nag-utos si Lamdin na mula ngayon, ang rasyon ng pagkain ng mga duwende ay dadagdagan ng isang mansanas. Ang mga aksyong ito ay nagbigay ng mas magandang pagtingin ng reyna kay Lamdin. Sinabi ng reyna na kakaiba siya kumpara sa mga karaniwang goblin. Sumagot si Lamdin na ito'y isang karaniwang aksyon lamang, at magiging mas masunurin ang mga duwende kung sila'y itatrato ng mas mabuti. Matapos ang isang abalang araw, nagsimulang magsagawa si Lamdin ng mga simulasyon upang kumita ng mga puntos mula sa sistema at ipagpalit ito sa mga bagong teknolohiya. Ang kasalukuyang kwento ay ang paghihiganti ng goblin na may ganitong nilalaman. Pinaghirapan mong sakupin ang tribo ng mga duwende at napabunga mo ang lahat ng mga duwende. Pagkaraan ng panahon ng pagbubuntis, nagsilang ang mga duwende ng mga anak na may mas malakas na katangian kaysa sa karaniwan. Napagtanto mo na lumakas na ang tribo, at nagpasya kang maghiganti kay Loader at sa iba pa. Nagdesisyon kang bumalik sa nayon ng mag-isa at hanapin ang kinaroroonan ng mga kabalyero ni Loader. Sa kasalukuyan, may tatlong sitwasyon na maaaring piliin ni Lamdin. Kumilos mag-isa at subukang patayin si Loader at ang iba pa, makakakuha ng 50 puntos. Pamunuan ng mga goblin sa pagsalakay at lipulin ang buong nayon, makakakuha ng 30 puntos. Maghintay ng mas magandang pagkakataon at magpatuloy sa pagmamasid dahil iniisip mong hindi pa oras para maghiganti, makakakuha ng 10 puntos. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, patuloy na nag-iisip si Lamdin. Pinag-isipan niya kung dapat ba siyang maghiganti agad. Bagaman ang kasalukuyang lakas ni Lamdin ay maitutumbas na kay Loader, hindi dapat baliwalain ang lakas ng mga kasamahan ni Loader. Sa kanyang kasalukuyang estado, pinili ni Lamdin ang opsyon bilang isa, kumilos mag-isa at subukang patayin si Loader at ang iba pa para makakuha ng 50 puntos. Ang sumunod na nangyari, nakahanap ng pagkakataon si Lamdin nang makita niya si Loader na nag-iisa. Inatake ni Lamdin si Loader sa isang ambush at halos napaslang na niya ito. Ngunit biglang lumitaw ang isang kabalyerong tao na sumagip kay Loader. Namatay ng malagim si Lamdin sa ilalim ng espada ng taong yun.
Pagkatapos nito, bumalik ang grupo ni Loader sa kabisera at hindi na muling nakita. Agad na natapos ang proseso ng simulasyon, isang malagim na kabiguan, nakatagpo niya ang isang banal na gabi, Holy Night, walang pagkakataon para makatakas, nakatanggap ng 30 puntos mula sa 100 puntos, at ang gantimpala ay pinarami ng 30 life points. Ang simulasyon ay nakabase sa Imperial City, at ang susunod na pagkakataon ay matapos ang 9 na araw. Nabigla si Lamdin nang malaman niyang mayroong banal na gabi sa ganoong liblib na lugar at ang grupo ni Loader ay aalis ng nayon at hindi na babalik, kaya't napakahirap hanapin sila para sa paghihiganti. Ang galit ay tuluyan ng bumalot sa isipan ni Lamdin, alam niyang wala na siyang maraming oras, kaya nais niyang makaganti agad, nagpasya siyang pumunta sa teritoryo ng mga tao, sa kasalukuyan, sa tribo ng mga goblin, bukod sa kanya, si Gobo ang pinakapinakikinggan ng ibang mga goblin. Nagpasya si Lamdin na italaga si Gobo bilang tagapamahala ng tribo para sa ilang araw, iniisip ng reyna ng mga duwende na ito'y isang kabaliwan, kung pupunta si Lamdin sa teritoryo ng mga tao at matuklasan siya, tiyak na siya'y aarestuhin at papatayin, ngunit hindi alintana ni Lamdin ang panganib, sinabi niya na may matindi siyang galit laban sa mga tao at kailangan niyang maghiganti. Bago siya umalis, nag-alok ang reyna ng mga duwende na tulungan si Lamdin sa pamamagitan ng paggamit ng mahika ng invisibility upang hindi siya matuklasan ng mga tao. Tumawa ng mahina si Lamdin, ito nga ang gusto niya. Sinabi ni Lamdin na hindi niya inaasahan na aalagaan ng reyna ang kanyang kaligtasan ng ganito. Ginamit ng reyna ang kanyang mahika at sinabi na natatakot lang siya na kapag namatay si Lamdin, ang ibang mga goblin ay maghihimagsik at malupit na ituturing ang mga duwende, lalo na ang kanyang mga anak na naroroon lahat. Tanging kapag ligtas na nakabalik si Lamdin, magiging ligtas din sila. Para kay Lamdin, ang reyna ng mga duwende ay isang tusong nilalang na marunong makibagay upang mabuhay. Habang papaalis si Lamdin, sumigaw si Gobo na tutulungan niyang pangalagaan ang tribo at umaasa siyang ligtas na makakabalik si Lamdin. Ilang sandali pa, sa loob ng mga pader ng Bright Town, ang mga sundalo ay nagpapatrol ng mahigpit na formation, na nagpagulo sa ilan sa mga taga-nayon at marahil ay nagdulot ng kaba. Dahil hindi ito normal. Parang may nangyaring mahalaga, pati si Lintian, na nagtatago sa mga anino, ay napansin kung gaano kahigpit bigla ang mga sundalo, ang tanging dahilan na maisip niya ay ang pagdating ng isang mahalagang tao sa bayan, marahil ang Sword Saint. Gayunpaman, kahit gaano pa siya nagsikap mang-alap ng impormasyon, wala siyang narinig tungkol sa santo, na sa tingin niya ay labis na kakaiba. Habang patuloy siyang gumagala sa lungsod, napadpad siya sa gitna ng bayan, kung saan napansin niya ang isang grupo ng mga adventurer na nagtitipon sa isang lugar. Naging mausisa siya at lumapit, at nakita niyang lahat sila ay nakatuon sa nakadisplay sa isang malaking pisara. Sa masusing pag-inspeksyon, napagtanto niya na ito pala ang kabuuang ranggo ng mga adventurer na kasalukuyang nasa Bright Town. Laking gulat niya nang makita na si Loader ay nasa tuktok na at ngayon ay nangunguna, mukhang lumakas si Loader, na lalo pang nagpersige kay Lintian. Alam niyang hindi na siya dapat mag-aksaya ng oras, kailangan niyang magpursige at gamitin ng tama ang kanyang oras para makakalap ng mga pahiwatig. Alam niyang kung hindi niya ito gagawin, maaaring mabigo ang kanyang plano ng paghihiganti. Ilang araw ang lumipas habang patuloy na naggagala si Lintian sa lungsod upang maghanap ng mga pahiwatig, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagpakita ng sarili nito. Bigla niyang narinig ang malakas na boses ni Loader mula sa isang kalapit na bar. Masayang iniimbitahan ng kanyang mga tauhan na uminom hanggang gusto nila dahil siya ang taya sa araw na iyon. Agad na huminto si Lintian, at unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Walang mas mabuting paraan upang makakalap ng pahiwatig mula kay Loader kundi direkta sa kanya mismo, kaya't walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa bar, at tulad ng inaasahan, natagpuan niya si Loader sa gitna, malayang umiinom at walang iniintindi. Mukhang ito ay dahil sa kanilang matagumpay na ekspedisyon, kung saan nakapatay sila ng isang 4 na braong unggoy, at ito'y sa tulong ni Loader, kaya't nasa mataas na espiritu ang grupo. Ngunit tulad ng karaniwan sa maraming alak at yabang, isang pagtatalo ang sumiklab sa kanila tungkol sa kung sino ang pinakamalakas sa kanilang grupo. Natagpuan nila itong nakakatawa, kaya't nagpatuloy lang sila sa pag-inom at panunood ng pagtatalo. Ngunit hindi pinahintulutan ng may-ari ng bar na magpatuloy ang kaguluhan, dahil nais niyang mapanatili ang kanyang mga kasangkapan. Bago pa mag-init ang ulo ng mga lasing, mabilis siyang nakialam, at inilipat ang usapan sa seryosong problema na kinakaharap ng kanilang nayon.
Binanggit niya na ang mga dragon mula sa Dragon Island ay pumasok na sa panahon ng kanilang pagpaparami at nagsisimula ng mangidnap ng mga alagang hayop at umatake ng mga tao nang walang pinipili. Kaya't kung may kakayahan ang mga adventurer, mas mabuti pang ituon nila ang kanilang atensyon sa pagpatay sa mga dragon kaysa magdulot ng gulo sa kanyang bar, dahil kung aatakihin ng mga dragon ang kanilang bayan, hindi makakapagpadala ng tulong ang hari sa tamang oras, ngunit kahit na magsama-sama ang mga adventurer ng bayan, hindi pa rin nila kakayaning labanan ng grupo ng masamang dragon, kaya't tila ang kadiliman ay papalapit na sa bayan ng liwanag. Agad na napatigil ang mga adventurer sa balitang ito, na nagpakita ng kabigatan ng kanilang sitwasyon, samantala, sa wakas ay nakahanap si Lintian ng mahalagang impormasyon, ngunit sa paglaki ng katahimikan, nagpasya si Loader na wala nang silbi pang magtago ng mga sekreto. At kaya't ibinunyag ni Loader sa lahat na ang Sword Saint ay papunta na habang sila'y nag-uusap, at pinatunayan niya ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang Sword Saint ay dati niyang guro. Kapag dumating ang Sword Saint at makipag-alyansa sa kanila upang patayin ang mga dragon, hindi nakakailanganin pa ng kabisera na magpadala ng mga tropa, at kapag natapos na ang usapin, babalik ang grupo ni Loader sa kabisera kasama ang Sword Saint. Ang revelasyong ito ay agad na nagpaalab ng pag-asa sa mga mata ng mga adventurer. Kung totoo ang sinabi ni Loader, wala silang dapat ikatakot. Ang katotohanan si Loader, na kanilang kinalaban at nakasama, ay disipulo pala ng isang santo ay labis na ikinagulat nila. Ibig sabihin, si Loader ay nakatakdang maging isang bayani na nagmula sa Bright Town, na lalo pang nagdagdag sa kanilang kasiyahan at paghanga. Ngayon na lahat ng bagay ay nalantad na, ginunita ni Loader ang revelasyon sa pamamagitan ng pangako na lahat ng kanilang inumin sa araw na iyon ay siya ang taya. Idineklara rin niya na ito ay isang advance na pagdiriwang para sa kanilang hinaharap na tagumpay sa pagpatay sa dragon. Dahil dito, ang mga adventurer, puno ng bagong sigla, ay nagumpisang uminom ng masaya at walang inaalala. Ngunit napansin ni Loader ang isang tao na sa halip na makisali sa kasiyahan, ay tahimik na nagpasya na umalis ng maaga. Bago pa man makalabas ang estranghero, tinawag siya ni Loader, iniimbitahan siyang manatili at ipinaalala na libre ang lahat ng inumin. Ngunit tumanggi lamang ang misteryosong individual na may ngiti at sinabing magkakaroon pa naman ng maraming pagkakataon sa hinaharap, kaya't hindi sila kailangang magmadali. Sa sandaling yun, dapat ay napagtanto na ni Loader at ng iba pa na ang taong ito ay hindi tao, ngunit napakalakas ng mahika ng ina ng mga elf, kaya't walang ordinaryong tao ang makakakita sa kanyang tunay na anyo. Bilang resulta, binaliwala lamang siya ni Loader bilang isang kakaibang tao na ayaw makinabang sa libreng inumin. Ilang araw pagkatapos nito, umalingaw-ngaw ang malalakas na sigawan sa Bright Town habang sabik na naghihintay ang mga tagabayan sa pagdating ng Sword Saint, umaasang magdala siya ng pagpapala sa kanilang lugar. Samantala, ang Sword Saint naman ay abala sa kanyang sarili, malalim na nakalubog sa panalangin, umaasang pagpalain ang kanyang mga darating na pakikipagsapalaran. Ngunit ang kanyang sandali ng pagninilay-nilay ay biglang naantala ng kanyang disipulo na nagulat tungkol sa mga aktibidad ng mga dragon at kung paano sila palapit ng palapit sa bayan araw-araw, marahil ay naghahanda para sa isang nalalapit na pag-atake. Agad itong nagudyok sa Sword Saint na tumayo at tanungin si Loader kung natapos na ba niya ang gawain na iniatas sa kanya. Kinumpirma naman ni Loader na natapos na nga niya ito, at 10 dragon hunting crossbows ang nagawa ayon sa eksaktong mga guhit ng Sword Saint, at ang mga ito'y naipwesto na sa iba't ibang mataas na bahagi ng bayan. Gayunpaman, naramdaman ng Sword Saint ang pangangailangang paalalahanan siya tungkol sa kahalagahan ng maingat na pag-deploy ng mga ito at hindi pabaya, dahil kung hindi tamang mailalagay ang mga crossbows, wala ni isa sa kanila ang makakapagtanggol laban sa mga dragon, at magiging kahihiyan ito sa kanyang pangalan. Ngunit paglabas ng Sword Saint, laking gulat niya nang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na nagtitipon pa rin sa town square, nag-cheer para sa kanya, na para bang walang malubhang panganib na nagbabanta. Kaya't agad niyang iniutos kay Loader na lumikas sa mga tao, yumuko si Loader bilang tanda ng pag-unawa, habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo nang marealize niya ang malubhang pagkukulang na kanyang nagawa, isang pagkakamali na nagpaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng kakayahan. Ngunit bago pa man sila makapag-aksyon, nagkatotoo ang kanilang pinakamasamang takot, isang dragon ang biglang lumitaw at sumalakay sa mga taong bayan, nagdulot ng kaguluhan sa buong plaza, ngunit hindi maaaring hayaang mangyari ni na Sword Saint at Loader ang ganitong sakuna, lalo na sa ilalim ng kanilang pangangalaga.
At hindi rin nila maaaring hayaang makatakas ang dragon na ito dahil isa itong espesyal na uri, isang scout dragon, ang presensya nito ay tiyak na makakaakit ng mas mapanganib pang mga dragon, kaya't walang pag-aalinlangan, iniutos ng Sword Saint Keloder na tipunin ang kanyang mga tauhan at sundan siya patungo sa pader upang pigilan ang isang ganap na kalamidad. Samantala, isang Goblin Scout ang nakasaksi sa kaguluhang nagaganap at agad na tumakbo upang magulat sa kanilang pinuno. Inilahad ng Scout ang dami ng mga sundalong nakapwesto na ngayon sa pader ng lungsod, sa akal ang magiging mas mahirap para sa mga Goblin na salakayin ng bayan, ngunit nabigla ang Scout nang makita niyang ngumiti ang kanilang pinuno, na para bang inaasahan na nito ang kaganapang yun, at sa isang simpleng utos, sinabi ng pinuno sa kanyang mga tauhan na magpahinga at panoorin lamang ang mga kaganapan. Sa tono ng kanyang boses, malinaw na may masama siyang binabalak, at nakuha agad ng kanyang mga tagasunod ang mensaheng ito, kaya't hindi nila mapigil ang hayaan siyang magluto ng kanyang plano, na may kasamang kilabot na inaasahan ang susunod na mangyayari. Ang sakuna ay dumating ng mabilis, ang buong langit ng bayan ay natakpan ng mga mabangis na dragon. Napakarami nila, hindi mabilang, ang mga sanay sa pananakot sa mga mahihina tulad nina Ephra at Loader ay natakot nang makita ang dami ng mga nakakatakot na nilalang na ito. Hindi makatakbo, nakatayo lamang sila at pinapanood ang nangyayari. Ang tanging kalmado sa mga oras na iyon ay ang blonde na kabalyero at ang mga sundalo na sumusubok na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Matapos gamitin ang crossbow upang patayin ang isang dragon, tinanong ng kabalyero ang mga sundalo kung alam nila kung paano gamitin ang dragon slaying crossbow. Ipinayo niya na gamitin ito upang sirain ang mga dragon, malaki ang tiwala nila sa kapangyarihan ng kabalyero mula sa kabisera, umaasang tutulungan sila nitong manalo, agad nilang inilagay ang mga pana sa malalaking crossbow at tinutok sa mga dragon, maraming pana ang pinaputok at ilang dragon ang napatay. Ngunit tila walang halaga ang mga pagkatalo na ito kumpara sa napakaraming dragon, epektibo ang pag-atake ng tao ngunit lalo lang nitong pinagalit ang mga dragon. Nang kanilang napagtanto na mababa ang kanilang tsansa na manalo, ang langit ay natakpan ng mga dragon at ang lupa ay nagiging madilim. Napagtanto nilang may paparating, agad na pumasok ang tunog ng mga dragon sa kanilang mga tainga, kaya't napilitan silang magyuko sa lupa. Agad na napagtanto ni Loader at Ephra na ang paparating ay ang Dragon Mother, ang leader ng mga dragon, na lumitaw sa langit ng bayan. Ang laki ng Dragon Mother ay maraming beses na mas malaki kaysa sa iba pang mga dragon, na nagdulot ng takot sa mga sundalo. Sinubukan nilang gamitin ang mga crossbow upang atakihin ang dragon, ngunit alam nilang hindi makakapasok ang mga pana sa malalaking kaliskis nito. Ang Dragon Mother ay tumingin sa mga tao sa pader ng may galit na mga mata dahil sa mga maliliit na nilalang na ito na naglakas loob na patayin ang kanyang mga anak. Ang dragon ay umungol at nagtipo ng isang fireball, ito ay ang Dragon Fire skill nito. Pagkatapos maghanda, ginamit ng dragon ang kanyang kakayahan upang atakihin ang pader. Nakita ng mga sundalo ang malaking fireball na papalapit sa kanila, kaya't hindi na nila magawa kundi tumakas sa takot, iniisip nilang ang bayan ay masisira ng pag-ataking ito. Hiniling ng blonde na babae sa mga sundalo na huwag magpanik. Hiniling niya sa kanila na hayaan siyang hawakan ng dragon. Nang oras na yun, pinatama niya ang kanyang espada sa lupa, at mula doon ay lumitaw ang isang asul na magic circle na dahan-daang kumalat. Ang magic circle ay mabilis na lumikha ng isang protective barrier sa paligid ng bayan. Ang barrier na ito ay napakalakas na humarang sa pag-atake ng Dragon Mother at natrap ang dragon sa labas. Mula sa isang malayo, nakita ni Lampin ang buong labanan. Nagulat siya na kayang tiisin ng mga taga-bayan ang pag-atake ng makapangyarihang halimaw tulad ng Dragon Mother. Marahil ang magandang balita para kay Lampin sa ngayon ay hindi nasugatan ng Dragon Mother at maaari itong magpatuloy sa laban. Mabilis na ginamit ni Lampin ang kanyang mga kakayahan upang obserbahan ang impormasyon ng kapangyarihan ng dragon. Ito ay isang halimaw na tinatawag na Dragon Mother, level 79, lahi Ancient Dragon, na may titulong Dragon Island King, HP 4,100, lakas 510, depensa 580, mga kakayahan Dragon Fire, Long Transformation, Dragon Roar, Ancient Call, na may kabuuang kapangyarihan na 2,900. Ito ang pinakamalakas na halimaw na nakita ni Lampin. Nang obserbahan ang impormasyon ng kapangyarihan ng blonde na babae, lalo siyang nag-alala dahil tila mas halimaw siya kaysa sa dragon. Ang pangalan niya ay Alice Anya, level 80,
na may propesyon bilang Swordmaster, titulong Holy Sword Strongest Swordsman, Dragon Slaying Hero, Top Human Heavenly Swordsman, HP 17, lakas 670, depensa 700, mga kakayahan Sword Chi, Manin Sword Fusion, Iron Wind, Light Tinway 2 kilometro, Choi Ensen, at marami pang ibang kakayahan, na may kabuuang kapangyarihan na 4,000. Nang makita ni Lampin si Alice Anya na papalapit sa Dragon Mother upang umatake, nakaramdam siya ng takot, na pagtanto niyang ang kapangyarihan niya ay labis na abnormal at natuwa na hindi siya ang humaharap sa kanya. Kundi ang iba, ang labanan ni Alice niya at ng Dragon Mother ay nakakatakot, ngunit tila ang Dragon Mother ay kaunti lamang ang kahinaan kumpara kay Alice niya, ngunit may malaking halaga ng dugo. Naniwala si Lampin na makakatulong sa kanya ang Dragon Mother sa pagkuha ng oras. Nang makita ang Dragon Mother at Alice Anya na lumayo mula sa bayan, inisip ni Lampin na ito ay magandang pagkakataon para sa kanya na umatake. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya na mag-revenge. Iniutos niya sa kanyang mga goblin na kumilos ayon sa plano, ang isa ay magiging responsable sa paglikha ng kaguluhan, habang ang isa ay magtatago at maghihintay ng pagkakataon upang umatake. Ang mga goblin na may sobrang nakakatakot at ganid na mga mata ay sumunod sa utos ni Lampin at pumasok sa bayan. Ang bayan ay nasa kaguluhan, ang mga apoy ay sumik sa lahat ng dako at patuloy na umiikot ang mga dragon sa langit na naghahanap ng biktima. Si Loader ay nasugatan matapos subukang patayin ng ilang mga dragon, naramdaman niyang mahirap silang labanan ngunit mga halimaw lang naman sila. Paano nila matatalo ang isang matapang na tao tulad niya? Nasira ang kanyang kumpiyansa nang magsimulang sumigaw ang mga taga-bayan na inaatake ng mga goblin ang bayan, hindi makapaniwala ang mga sundalo. Akala nila hindi magiging sapat ang katalinuhan ng mga goblin upang umatake sa isang bayan ng tao. Ang mga goblin ay itinuturing na mahihinang nilalang sa kanilang mga mata, ngunit kasalukuyan silang nakikipaglaban sa mga dragon at wala silang oras para makipaglaban sa mga goblin. Nang sumigaw ang isang babae, agad na nawala ang anumang duda. Siya ay tumatakbo sa takot, sinusundan ng isang pangkat ng mga goblin. Ang nakakasuklam na mga goblin ay nagalit kay Loader, kaya iniutos niya sa iba na panatilihing abala ang mga dragon. Dahil kakaunti na lang ang mga dragon, siya at si Ephra ay pupunta upang harapin ang mga umuusig na goblin. Ito ang eksaktong nais ni Lampin, mukhang habang hinahabol ang mga goblin, nahulog sina Loader at Ephra sa isang patibong na itinakda ni Lampin. Kapag natrap ang isang goblin, iniutos nito sa kanyang mga kasama na umatake. Si Ephra ay agad na nahuli sa isang lambat at sumigaw kay Loader sa takot, ngunit hindi niya siya matulungan. Siya ay nakahiga sa lupa, tinatamaan ng mga pana at napapalibutan ng mga goblin. Nagtataka siya kung paano naging kasing dami ng mga goblin. Ang ibang mga sundalo ay agad na tumakbo patungo kay Loader upang makatulong, ngunit tila hindi nila magawang makalapit pa. Napapalibutan ng mga goblin, ang mas nakakatakot pa ay lumitaw si Lampin sa likuran ng dalawang sundalo, na naakit ng ibang mga goblin na hindi siya napansin. Huli na nang magbabala si Loader na mag-ingat sa likuran nila. Ang dalawang sundalo ay agad na pinatay ni Lampin. Nakita ito ni na Loader at Ephra, at sila ay natakot, mas natakot pa kaysa nang makita nila ang mga dragon, dahil alam nilang walang makakapagligtas sa kanila. Ngayon, lumapit si Lampin kay Loader at Ephra, nagtataka na madali niyang nahuli ang mga ito. Si Loader ay nagngangalit sa galit, sinabing papatayin niya si Lampin at lahat ng mga goblin, ngunit mabilis na ginamit ni Lampin ang isang sipa upang ipaalala kay Loader ang kanyang posisyon. Siya ay biktima, at si Lampin ang mang-uusig. Iniutos ni Lampin sa mga goblin na ilabas sina Loader at Ephra mula sa bayan sa pamamagitan ng imburnal habang ang ibang mga goblin ay sumunod sa kanya patungo sa pader upang patayin ang ibang mga sundalo. Ang plano ni Lampin ay mabilis na naisakatuparan, ang bayan ay puno ng mga sigaw ng mga tao na inaatake ng mga goblin. Ito ay nakakuha ng pansin ni Alice Anya at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, bakit magtatangkang umatake ng mga goblin sa ganitong oras. Ngunit ang pagkaabala ni Alice Anya ay may kapalit, ang Dragon Mother ay nagbago ng kanyang katawan ng dragon sa isang nakakaakit at nakakatakot na babae, na nagsabi kay Alice Anya na dapat niyang mag-focus at wala siyang oras para mag-alala sa iba.